Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano i-renew ang inyong mga driver's license at pag-usapan na rin natin kung ano-ano ang mga dapat dadalhin, tamang gagawin at kung magkano ang mababayaran. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ano nga ba ang mga dapat dadalhin at gagawin ninyo sa pag-renew ng inyong mga lisensya? So unahin na natin ang requirements. Dapat meron kayong CDE certificate, lumang lisensya, at dapat meron din kayong medical certificate. Pero advice ko sa inyo, mas maganda sa bahay nyo na gawin ang pagkuha ng CDE certificate para hindi masayang ang inyong mga oras. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang CDE or Comprehensive Driver's Education. Ang CDE ay consider na refresher course sa mga driver, ma-professional or non-professional man na gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya. At ngayon, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga kailangan para makakuha ng CDE certificate. Una, dapat meron kayong active na email address, dapat meron kayong LTO client ID at tapos yung lumang lisensya. At kung meron na kayong active na email address at meron na rin kayong lumang lisensya, ang kukunin lang natin ay itong LTO client ID. So para makakuha ng LTO client ID, unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal or LTMS portal. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong LTMS portal under ng Land Transportation Office. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa LTMS portal. So kung meron na kayong account, mag-login na kayo, pero for sure wala pa kayong account kasi pinapanood nyo ang video na to, kaya magre-register pa tayo. So i-click lang natin itong register now. At may makikita po kayo ditong terms of agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan hanggang sa pinakababa. At kung tapos nyo nang mabasa, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng yes, I accept para ma-checkan. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So kung ano po yung makikita ninyong code na nandito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So make sure lang na tama yung ilalagay ninyo kasi minsan hindi talaga mababasa. So kagaya lang nito, ZMAQQ yung pagkabasa ko sa code na nandito. Pagkatapos kinlik ko na yung next, ganito po yung nakita ko. Hindi ako nakaproceed, then may nakalagay sa taas na encoded security code is wrong. So kapag ganun po, mali yung code na na-enter ninyo or hindi nyo mabasa yung code na nandito, pwede nyo pong i-click ang refresh security code. Then mag-iiba na po yung code. Then kung kagaya niyan, nababasa nyo na, pwede nyo na pong ilagay dito yung code. Then i-click nyo na ang next. At may makikita po tayong ganito. So dito, piliin na lang natin itong enroll as an individual. At mapupunta na tayo dito. Then dito sa baba, may makikita tayong do you have a Philippine driver's or conductor's license? At dahil nandito tayo para i-register yung driver's license natin online, so i-click natin itong yes. At marami ding nagtatanong sa previous videos ko, paano daw kung wala silang conductor's license, driver's license lang ang meron sila. So pwede pa rin po kayong mag-proceed kahit driver's license lang or conductor's license ang meron kayo. Basta kung meron kayong driver's license or conductor's license, kahit alin dyan, pwede nyo pong i-click itong yes. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So kailangan nating fill upan lahat ng mga nandito. So una is yung driver's license number. Pagkatapos expiry date. By the way guys, makikita nyo po yung license number sa harap ng inyong lisensya. Kung merong mga dash, ilagay nyo po. Then yung expiry date ay katabi niya. So nandito din po. So ilagay nyo ng tama. Make sure na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo. At dito naman sa baba, maglalagay kayo ng serial number. So makikita po yung serial number sa likod ng inyong lisensya. So bali nandito po itong 00, may numbers po dyan. Yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos dito sa baba, huwag nyo na pong fill upan itong conductor's license kasi driver's license lang naman po yung ipaparegister natin. So skip nyo na lang po yan. At kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, na double check na, i-click nyo na po itong next. At kung hindi kayo nakaproceed, i-check nyo sa taas ng inyong LTO portal.
baka may nagkulay dilaw na kagaya nito. The driver's license details do not match. So kailangan nyo pumunta sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. So kadalasan pong problema, ganito po. The driver's license you have entered has been registered. So ibig sabihin yan, naka-register na kayo sa LTO portal or baka na-register na ng LTO officer nung kumuha kayo ng driver's license. So kung ganito yung problema ninyo, kung magre-register kayo ng driver's license ninyo, i-search nyo na lang po itong ginawa kong video, driver's license registration problem. So bali may dalawang paraan akong tinuro dyan, so mariresolve talaga yung problema sa registration ninyo. Pero kung okay naman yung registration ninyo, automatic na makakaproceed na po kayo dito. So merong pangalan ninyo dito, tapos date of birth. So i-double check nyo na lang po maigi kung tama ba lahat yung mga nandito. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa pag-fill up ng mother's maiden name. So ilagay nyo na lang po yung last name, first name at maiden name ng mama ninyo nung dalaga pa. So take note, mother's maiden name po yung ilalagay dito. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So dito kailangan yung ilagay yung email address at confirmed email address. Make sure guys active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng link doon para makaproceed kayo. So ulitin ko, dapat active po yung ilalagay ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cellphone number or mobile number ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na double check na lahat, tama naman, pwede nyo na pong i-click itong create account. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-register ninyo. Pero take note guys, hindi pa ito tapos. So nag-send pa sila ng link doon sa email address na nilagay ninyo. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active po. And dapat within 24 hours ay na-click nyo na po yung link na nilagay nila doon. Kasi kung hindi nyo maklik within 24 hours, automatic pong madidelete yung application ninyo or registration ninyo. So balik po kayo ulit sa umpisa. So balik ganito po yung email na marireceive ninyo. So last step na daw ito para makomplete na yung registration ninyo. So dito may nakalagay na link. So ito po yung i-click ninyo. So pagkatapos nyo maklik yan, may makikita kayong open in browser. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos mo pupunta na tayo dito sa pag-set up ng new password at confirm new password. So make sure na nasa 8 characters yung password na ilalagay ninyo. So dapat maglagay kayo ng letra, dapat may isang maliit na letra at malaking letra, then dapat may number din. Make sure na magkatulad yung new password at confirmed password na ilalagay ninyo. Pwede nyo naman pong i-check dito, i-click nyo yung show na nandito para makita nyo yung password na nilagay ninyo kung tama ba. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong set password for login. At pagkatapos may makikita kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So ibig sabihin yan, okay na po yung registration ninyo at dito sa baba may makikita po kayong LTO client ID number dito. So bali ito na yung pangalawang requirements natin, yung LTO client ID number. So mas maganda isulat nyo na sa papel or screenshot nyo na para hindi nyo talaga makalimutan. Kasi ito yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong LTMS portal account. So dapat hindi nyo talaga makalimutan yan kasi napaka-importante po ng LTO client ID number. At dahil meron na tayong LTO client ID number, so dito sa baba maglagay na tayo ng password na ginawa natin kanina. So i-double check natin maigi, pagkatapos i-click na natin itong sign in. At pagkatapos makakapasok na tayo sa homepage ng ating LTMS portal account. At dahil sa gusto nating kumuha ng CDE certificate, so punta lang tayo dito sa taas at i-click lang natin ang e-learning. At hanapin at i-click mo itong CDE Online Validation Exam. So ito po yon. At dito na mag-uumpisa ang totoong laban para makakuha ng CDE certificate. Kung noon sa 25 questions, dapat kang makakuha ng 13 na tamang sagot or 50% para makapasa ka. Ngayon, sa 25 questions, dapat makakuha ka ng 20 na tamang sagot or 80% ito para makapasa ka at makakuha ng CDE certificate. Pero huwag mag-alala kasi wala naman itong time limit.
At kung handa ka na, pwede na nating i-click itong Start Exam. So dito may option kayo kung Filipino or English ba yung iti-take ninyong exam. At pagkatapos mong pumili, umpisahan mo na ang pagsagot sa mga questions na nandyan. At pagkatapos mong sagutan lahat, may makikita kang ganito sa dulo. Congratulations! Naipasa mo na ang CDE Online Validation Exam. At may makikita kayong ganito na CDE Online Validation Exam Certificate. So bali ito na po yung CDE certificate na kinakailangan para makapag-renew kayo ng inyong lisensya. By the way guys, kung naghahanap kayo ng mga LTO exam reviewer, may videos na po akong ginawa dyan, English at Tagalog. Hanapin nyo na lang po sa mga videos ko, ilalagay ko sa description box para madali nyo makita. Ngayon meron na tayong CDE certificate, lumang lisensya, ang kulang na lang ay medical certificate. At para sa mga nagtatanong kung saan daw pwedeng kumuha ng medical certificate, so makakakuha ka niyan sa mga LTO accredited clinic, minsan katabi lang yan ng mga LTO offices. Alam ko maraming natatakot sa medical. Huwag mag-alala kasi i-check lang naman ang mga mata ninyo, pababasahin lang kayo ng may distansya. At pagkatapos i-check lang ang blood pressure ninyo at tatanungin kayo sa medical history ninyo. At para sa mga nagtatanong kung magkano ang mababayaran sa pagpapamedikal, ang sagot dyan, hindi po magkakapareha. Nasa 450 hanggang 600 pesos po. So depende na sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. So kagaya lang dito sa amin, yung total na nabayaran ko is 450 pesos. At kung meron na kayong CDE certificate, lumang lisensya at medical certificate, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office. Pero dapat sundin nyo ang dress code na ito. Sa mga lalaki, bawal nakasando, nakashort, nakatsinelas. Sa mga babae naman, bawal nakasando, nakatube, nakatsinelas at nakashorts. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, ibigay nyo lang ang mga requirements na dala ninyo. At pagkatapos antayin nyo na lang na tawagin yung pangalan ninyo para magbayad. After that, antayin nyo ulit na tawagin yung pangalan ninyo para sa picture, biometrics at perma. At pagkatapos mag-aantay na lang kayo para ma-release yung bagong lisensya ninyo. At para sa mga nagtatanong kung magkano ang mababayaran sa pag-renew ng lisensya. So bali ang nagastos ko, license renewal 585, tapos yung medical 450. So depende na yan kung magkano yung medical ninyo. So bali yung total na nabayaran ko is 1,035 pesos. Pero depende pa rin yan guys kung may mga violation kayo or kung expired na yung driver's license ninyo, syempre may additional na mababayaran kayo. Pero kung renewal lang at hindi expire yung lisensya ninyo at wala kayong violation, yan lang talaga ang mababayaran ninyo.